Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, 6.8 million pesos din shabu na recover sa anti-drug bypass operation sa siyudad kang Naga. Presyo kang sibuyas asin bawang sa Naga City People's Mall. Naglangkaw na naman. Mga chief of police sa Camarines Sur ipinasirarom sa biglaan na drug test kasudma sa Camarines Sur Police Provincial Office. 2023 Regional Prisaa pinagigibungon yan sa siyudad kang Naga. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapaghatod, Bareta. Sarong kilo nin shabu ang na-recover kan mga otoridad kan subagong aga sa sarong anti-drug bypass operation sa Barangay Sabang. 6.8 million pesos sa buot ang kantidad kaini. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Abuton sa kantidad 6.8 million pesos na pinagtutubulan shabu ang na-recover sa sarong suspect sa ginibong drug bypass operation sa Barangay Sabang, Naga City. Alas 7:05 nin aga kaso bago sa Panginotkan Regional Police Drug Enforcement Unit, katabang ang Police Station 1 Naga City Police Office asin PDEA. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Toby Bungon, ang suspect na si John Joseph Yukim, 34 anyos, ang nabakalinin kantidad 200,000 pesos na illegal na droga, asin na-recover pa sa iya ang nasa 900 grams na pinagtutubulan shabu. Ini ngunyan lang na aga, alas 7 ng pagkaaga, dakula talaga ang item na involved. Ano po, alas 7 ng aga, sa transaksyon na 260,000 pesos, karibay kan more or less 100 grams na suspected shabu na ikasang bypass operation. Laban po iti sa suspect na o sa subject na si John Joseph Yukim na taga Bayawas, Abella, digdi sa siyudad ng Naga. Nangyari po ang operasyon digdi sa Partikan Sabang sa may terminal. Ano po? And during the course of operation, kan masakuti na ini, nakuha pa sa iya asay ka itong 100 grams na bypass item. Nakuha pa sa iya ang sarong patos, more or less mga 900 grams. So gabos-gabos, 1,000 grams ang na-recover na nagkakantidad po ini sa dangerous drugs world value na 6,800,000 pesos. Piga kukonsiderar man na sarong high-value individual ang suspect. Ninuli sa dakulang sakop na pigsusuplayan kani kan droga, kabalinaan syudad din Naga. High-value operation ang ginikuta. Dahil manasabi kung ini dati nang nadakop, we are looking for the record kung ini dati nang nadakop. Pero high value operation ini, makukonsidera sama na ito yan, na dakulang transaksyon niya. Ano po, because of the quantity na na-confiscate sa iyo. Nagsayuman naman na magtawapanin pahayag ang suspect na presenteng nasa kustodiya ngunyan kan Police Station 1 Naga City Police Office asin natubang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNTV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Mientras tanto, padagos na pinag-aaram kan mga otoridad kung sa inhali ang sarong kilo nin shabu na nakumpiskar sa suspect na si John Joseph Yukim na taga-Looban 6, Zone 4, Bayawas, Barangay Abella, Siyudad ng Naga. Susog kay Police Lieutenant Colonel Dario Sola, Deputy City Director for Operation. Posibleng sala subuot ang impormasyon na pinagsabi kan suspect kung kaya kaipuan ining i-verify kan mga operatiba. Yan ang sabihin tang subject for kuya pa rin po. Yan. Double checking kasi pwedeng tinaw niyang impormasyon na hali sa luwas kang Bicol. Pwedeng misleading siya or may pikukuyan siya. Dahil papig na tao talagang kumpirmadong source. Pero malinaw na nasa luwas pwede kang Naga. Sa kasumpay na Bareta, pag-uran asin matinding init kan panahon ang rason subuot kan paglangkaw sa presyo kan sibuyas, bawang asin nagkapirang gulay sa Naga City People's Mall. Uya ang sakuyang report.
Ang dating 160 pesos kada kilong presyo kan sibuyas, uminabot 220 pesos ang bentahan ngunyan sa Naga City People's Mall. Ang presyo kan bawang na kung dati nasa 100 pesos per kilo lang, ngunyan uminabot naman sa 140 pesos kada kilo. Sigun sa stall owner na si Natividad Rebellion, inininhuli sa pagkulang kan supply kan nagkaigwanin pag-uran-uran. Sa gabos po ngunyan, nag-ulag to po ang presyo kasi po nagkulang si supply, kasi pagparauran ma'am. Araw po pang garlic, dati po 100, ngunyan po ma'am 140. And then, ang onion, red, dati po ma'am 160, ngunyan 220. Grabe po ang pigulan to. Ang lemon ma'am, mahal man, 160, 150, 140, depende sa klase. Kasabay man na naglangkaw ang presyo kan mga gulay, nakausa man subuot kan grabing init nin panahon. Ang mga vegetables ma'am po, grabe man pigulan to ma'am. Dahil sa mainiton, sobra kulang. Nagkaka-Korean po, nagkakasurulo, nagkakaigwaning mga damages. Mientras tanto, sigun pa man kinatividad, kamatis lang ang hababa ang presyo na kung dati mababakal nin 40 pesos sa good 50 pesos kada kilo, ngunyan 20 to 30 pesos na sana. Mientras tanto, mayo maning pagbabago sa presyo kan tilapia na mababakal sa kantidad na 150 pesos hasta 160 pesos kada kilo. Alagad susug kay Marilu Adit, may ibang sira ang naglangkaw subot ang presyo kada kilo. Sarong si Mana barato, ngunyan mahal. Ang turingan mahal. Si turingan si Bubog Matambaka Buraw. Ayan Buraw, nagmahal nito 1,000 ang sarong styrofoam. Ang Buraw, nagmahal 20 pesos. Ang si Bubog 20 man. Ang turingan 20 man. Sa iba pang bareta, signing of Memorandum of Understanding kan Asikasot Dunong Tulong Project kan PNP, City Mobile Force Company asin LGU Naga ginibukan sa bagong pagkaaga. Aramon taman ang kumpletong details kayan sa report ni Antoinette Eduardo. Knowledge alone cannot be learned within the four corners of the classrooms. Every day we are facing different circumstances and challenges. That is why there is some important practical knowledge and skills that must be injected to them. Iyan subuot ang naging inspirasyon sa pagmukna kan proyektong Asikasot Dunong Tulong sigon kay Acting Force Commander kan City Mobile Force Company na si Police Major Barry Gibbs Zurilia. Abot 31 na lectures and workshops hali sa manlain-lain na ahensya kan gobyerno ang itatao sa recipients kan nasabing proyekto. Arog kan anti-drug abuse lecture, national security awareness, livelihood trainings as in summer sports clinic. Ginibo sa bagong aga ang signing of Memorandum of Understanding. Kasali sa mga nagpirma bilang katuwang kanasabing proyekto, iyo mismo si Police Major Zurilia. Kasali man si DepEd Naga Schools Division Superintendent Dr. Susan Coliano na nag-asigurar kan suporta kaini sa proyekto. Of course, after the agreement that would solidify our pagtutulungan, we shall be on for much of the collaboration that's needed for this particular undertaking. And we commit to that. I think everything and anything that is for our students and for the welfare of DepEd's family and people, nandiyan po kami, and on behalf of the Schools Division Office family, Naga City, DepEd, we welcome you in this hall, and again, rest assured of our 100% commitment. Nagpirma man sa Memorandum of Understanding si Naga City Mayor Nelson Legacion na dakulaan pasasalamat sa gabus na katuwang kan proyektong ini para sa mga estudyante. Siring man po pag-urulay sa edukasyon, pagpulma, kan karakter, kan satuya pong mga jóvenes, kan satuya pong mga kaakian, mas parhay kung mas dakol. It is in this regard na piga-appreciate ko and City Mobile Police, City Mobile Force Company sa pamamayo ni Police Major Barry Zurilia, as in iba pa pong mga kapulisan, and of course the Department of Education for this project. Lagpas 397,000 pesos ang inalokar na pondo para sa Asikasot Dunong Tulong Project.
na igwaning 27 alternative learning system na benepisyaryo sa syudad ni Naga. Mientras tanto, nagpasalamat man si Police Lieutenant Honesto Garon sa Department of Education na matawan ang kapulisaning pagkakataon na makapaghira subuot kan sa indang kaaraman para sa mga estudyante. Si Police Lieutenant Colonel Garon ang nagrepresentar kay Police Colonel Nelson Pacalso kang Naga City Police Office. To DepEd, thank you for allowing us or arriving in this Memorandum of Understanding purposely to show and share our capability in terms of knowledge and skills through various programs. Sa pagbabalik ng news break, mga Chief of Police sa Camarines Sur ipinasairarom sa biglaan na drug test kan suudma. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta ng GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. This event is brought to you by Naga College Foundation, the home of the champions. Enroll now for as low as 2,000 pesos. For more details, visit www.ncf.edu.ph. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City, and enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Want to build a bright future? Now is the perfect time. Enroll at the Mariners Polytechnic Colleges Incorporated, the school that brings out the best in you. Experience excellence towards a bright future because here at Mariners, we educate, we train, we assist. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office.
Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, nairehistro kan Department of Health Bicol ang 170 na bagong kaso kan COVID-19 kasuudma. Sa ngunyan, igwa ng 47.97 positivity rate ang Bicol o saro sa kada duwang nagpapatest ang positibo sa COVID-19. Ang nasabing bilang ang pinakahalangkaw na kaso kan COVID-19 puon kan Enero ngunyan na taon. Huli kaini, padagos ang pangapodan kan DOH sa publiko na sunod dun man giraray ang mga health protocols asin padagos na pakusugon ang salud sa paaginin pagpapabakuna. Sa satuyang police report, mga Chief of Police sa Camarines Sur sinorpresa ni Camarines Sur Police Provincial Director Police Colonel Julio Cesar Domingo ning drug test kan suudma. Aramon taman ang kompletong detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Como parte kan integrity enhancement kan kapulisan nasaro sa 5 focus agenda ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda, ginibo kasuod ang surprise drug testing sa gabos ng Chief of Police sa probinsya nin Camarines Sur kay bahanaan Provincial Director kan CSPPO na si Police Colonel Julio Cesar Domingo. Sigun ki Police Major Maria Victoria Abalaing, antes ang ginibong conference kasud mang aga kan mga Chief of Police, ginibo muna ang nasabing drug testing. Itong kahapon actually it was announced na magkakaroon ng conference yung ating mga Chiefs of Police, but then prior ng conference nagkaroon ng surprise drug test nga po sa ating 36 police stations, mga COPs, and 2 force commanders. Kasama rin naman po dito yung mga staff officers dito sa provincial office, kasama din po ang ating provincial director. So, ito pong drug test na ito is to enhance yung integrity ng ating kapulisan. Now, we do not tolerate yung ating, yung kung meron man dyan na gumagawa ng masama or engaging into illegal drugs, is hindi natin ito tolerate. And if ever na yung, kung meron man pong magpa-positive dito, kung ilabas na po yung result ng ating forensic unit, automatically it will be, he or she will be administratively charged. And pagka nagawa na po yung proseso, yung due process, and talagang napatunayan nga po na siya ay involved into illegal drugs, so pwede siyang matanggal sa serbisyo. Kompleto man kasudma ang 36 na Chief of Police kang na probinsya nakabali sa drug testing asin mayo pa nin schedule kung rin ipapaluwas ang resulta kaini. Para sa GNN TV 48 na Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, sospek sa panglulugo sa sarong 17 anyos na daraga sa Calabanga, Camarines Sur, nadakop kan PNP sa paagi kan ginibong hot pursuit operation. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Inaresto ang 35 anyos na soltero na nabisto sa nasa pangaran na alias Jim matapos ang ginibong hot pursuit operation kan mga otoridad. Ninhuli sa pandulugo sa sarong minor de edad sa barangay Binaliwi, Calabanga, Camarines Sur, alas 2 ni magahon kan Mayo 17. Sa report kan PNP Calabanga, mantang pauli sa residensya ang biktima mga 17 anyos na babae, kay bahanan sa iyang barkada gikan sa sarong baylihan, kan solo ini nga suminakay sa motorsiklo kan suspect nga ning ihatod sa harong alagad imbes na sa sarong kubo subot ini dinara, asin duman ginibo ang panulugo sa biktima. Tulos man na nakipag-koordinar ang biktima kay bahanan sarong barangay official sa PNP na nagresulta kan pagkakaaresto kan suspect. Ang Camarines Sur Police sa Provincial Office sa pagikan WCPD section nangapudan sa mga kahubenan na babae na iwasan na maguli ni na matanga para maiwasan ang insidente. Reminders po natin sa ating mga kababayan regarding po dito sa mga cases ng rape cases. Constant po tayo nagre-remind na wag po tayong uuwi ng paisa-isa, lalo na kung gabing-gabi na. And since uso ngayon yung mga fiesta, yung mga nakikidayo sa iba't ibang lugar, mas maigi pa rin po na may kasama tayo, wag tayong yung nag-iisa lang. And yung body-body system, i-observe natin. And kung alam naman natin na alanganin na yung uwi ng ating mga anak, sa mga magulang naman, i-remind din natin na kung po pwede, sunduin na lang natin yung mga anak natin kung hindi talaga mapigilan para maiwasan natin yung mga ganitong cases. Naatubango niyan sa kasong panlulugos ang suspect na presenteng nasa kustudiya kan PNP Calabanga. Para sa GNN TV 48 na Jerome Breeze, Newsbreak.
Sa iba pang bareta, 2023 Regional Private School Athletic Association formalmente nang pinagpunan ngunya na aldaw sa paagi kang sarong programa na pinaggibo sa Naga College Foundation. Aramon taman ang kumpletong detalles kayon sa report ni Melvin Machado. Sa laog ng tulong aldaw, magpapatiribayan ang mga atleta sa 22 sports event. Hali sa anom na mga kuleyo sa mga probinsya kang Albay, Camarines Norte, Sorsogon asin Camarines Sur para sa 2023 Regional Private School Athletic Association nagigibuhon sa siyudad kang Naga. Kasubagong aga, sarong misa ang pinagibo sa Naga College Foundation bilang host school antes ang pagparada kang gabos sa delegasyon sa sentro kang Naga. Susog kay Mr. Edgar Balasta, President kang Prisaa sa Bicol, nahihiling ninda ang excitement sa mga partisipantes na ang kada kawat ikukonsiderar na championship game. Ang in-expect natin is we're able to select the best players for the national games. But behaviorally, nahiling ko mas intense, mas excited ang mga aki ngunyan. Kaya we are expecting that every game will be considered by each athlete as a championship game. Talagang magabat ini in considering na igdi sa Prisaa, pinirili na so pinakamakusog ng mga atleta duman sa saindang mga probinsya, and of course the best of Camarines Source, para makapag-come up kita ki makusog na composition kang regional team para sa national games na gigibuhon sa Zamboanga City this coming July. Ang Camarines Sur ang pinagrepresentar kang anom na eskwelahan, hali sa Mariners, Panganiban na Sinkanaman Campus, Shepherdville, UNEP, UNC asin Naga College Foundation. Sinabi ni Mr. Roel Rosales, Camarines Sur Prisaa President, na may kanya-kanyang sistema ang lambang event sa pagpili para sa Prisaa National. Sa kada sport, iba-iba ang basis in the pag-select. 14 events, si champion na team, siya madara kang Bicol sa national, and pwede siyang mag-select sa iba pang teams kung sa iling niya may makukuha siyang mga atleta na makakatabang sa team niya. Sa individual events man, may medal. Si Ako Bicol Party List Congressman Attorney Jill Bongalon man ang bisita sa pagpuon kang 2023 Regional Prisaa na nag-asigurar kang sedang bilog na suporta sa mga aktibidad kang nasabing organisasyon. Iyan ang samuyang saro sa mga pinagsusuportahan, regardless kung iyan po nasa public or private ang mga sectors that are engaged into sport activities. Iyan po ang full commitment kan Ako Bicol Party List na suportahan po ang mga aktibidades. In fact, ang siring na event na ini, Prisaa, na kung saan ng mga private colleges and universities sa bilog na Bicol region nagpapartisipar ngunyan, and they really need the support. Lalong-lalo na this will be in preparation for the Prisaa National Games in Zamboanga this coming July 2023. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, mga parakawat kan Naga College Foundation planong lampasan ang medalyang natipon durante kan Modified Palarong Bicol. May follow-up report si Melvin Machado. 32 na gold medal sa 76 na medalya kan delegasyon kan siyudad kang Naga sa nagtapos na Modified Palarong Bicol ang naging ambag ka mga atleta hali sa Naga College Foundation. Kaya ngunyan na 2023 Regional Private School Athletic Association determinado si NCF President Mario Villanueva na dublihon ang nasabing bilang kang medalyang maipupuli ngunyan na Prisaa. Ang Naga College Foundation igwang 341 atleta na makikipagpatibayan sa laog ng tulong aldaw na karawat. Where the goal is to exceed our goal ng palaro, and hopefully the challenge to the NCF Tiger team athletes is to double. No? So yun ang goal. We hope that the team will do it with 341 athletes that is joining Prisaa. So a 64 gold hole is possible. No? So we will do our best. Idinagdag pa ni NCF President Villanueva na bakulang sa sports kampiyon ang sedang kolehiyo kundi maging sa academic. Now you'll see we started with the home of the champions. Nagpapanalo tayo sa basketball and other events, volleyball, sepak takraw, athletics and so on. No? And that increased the enrollment. No? Doon ngayon tayo nakakuha ng mga magagaling na estudyante. So after 7 years, makita mo every year ngayon na mga board exams,
laging may top 10 ang Naga College, no? At saka mga board passing rate natin talagang always way above the national passing rate. So sabi namin, a healthy student will come up with their academic abilities, no? So that's what we will be doing. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang mga bareta, mga estudyante kang NCF College of Engineering nagpahiling kang sa idang kanya-kanyang talento sa mga aktibidad durante kang sa idang Department Day. Aramon taman ang kumpletong detalles ken sa report ni Junior Correspondent Karen K. Iscaro. Manlain-lain na aktibidades na ginibo kan mga estudyante kan College of Engineering sa pamamayo ni Governor Ralph Francis Agna. Sigun man sa mga estudyanteng nagpartisipar, bako ulang kaugmahan ng hatod kan COE Day kundi pigpahiwas pa ang sa indang kaaraman. Super fun po since may fun run and madami pong games na pwedeng maka-enhance ng skills. Iba-iba nga po yung courses. Nagkakasararo po to yung mga aram po nindang skills. Sarong importanteng bagay ang magkaigwa ng araw-ganing aktibidad digil sa NCF, especially sa mga inhenyero. Muntik nang di matuloy because of some reason like financial and also busy. Tinauan man doon ni Governor Agna na importante na magkaigwa ng departmental activity tanganing maipromote ang kada kurso sa institusyon. Nag-adjust kami sa time. Ever since nagpa-reserve kami sa mga venues, sa mga judges, sa mga speakers and everything else para lang ma-arrange iniyo kada kulunday available. Tapos ikaduwa, sa funds nagka-problema. Importante ang magkaigwa ng departmental activity or events sa kada department nga, sa institution tata. It's to promote their own department, their courses, their chosen field para ma-showcase mo ang talents, skills, and experiences sa field mo, tapos ma-inspire mo ang ibang and ma-motivate mo ang ibang students. Mr. and Miss Engineering 2023 man ang pinakahuring aktibidad ang inarabangan kan mga estudyante. Pagarayunan asin patribayan man ang naging labanan para masungkit ang titulo. Nakuha ni Ali de los Santos ang titulong Mr. Engineering asin kinoronahan man bilang Miss Engineering 2023 si Shashi Del Castillo na pareho hali sa Civil Engineering. Karen K. Iscaro. Para sa GNN TV48 Naga, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook fanpage GNN TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asing istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.